Magandang araw po. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Owen. At meron na naman po tayong kwentong ibabahagi sa inyo. Ito po ay naganap sa totoong buhay. Ang kwentong ito ay ibinahagi ng isa sa ating mga tagapakinig. Ito ay kwento ng kanyang lolo at mapalad po tayong ibinahagi niya ito sa atin. Ito po ay naganap sa lalawigan ng Samar. Ito po ang kwento. Lumaki po ako na ang mga lolo at lola ko ang nag-aalaga sa akin. Wala pa akong uwang nang lumisan ng aking mga magulang. Puros kwento na lamang nila lolo at lola ang tanging alaala ko sa aking ama at ina. Noong mga panahon na yun, ay mahirap lang ang aming pamumuhay. Nagsasaka sila lolo at lola. At sa mga tanim na gulay at palay, dun kami kumukuha ng aming ikabubuhay. Kaya ultimo litrato ng aking mga magulang ay wala kami. Bukod sa mga tanim na gulay, ay may mga alaga kami mga hayop. At iyan ang katuwang namin sa buhay. Bagamat simple lamang ang aming pamumuhay, ay maayos ang aming buhay. Nakakakain kami ng sapat sa araw-araw. Ang bahay namin nila lolo ay simpleng bahay kubo lamang. Gawa ito sa pawid at kawayan at meron pang hamakan na halo. Pagkapasok mo, ay iyon na mismo ang aming tulugan. Yung sahig na kawayan, yun ang aming tulugan at nagsisilbi din naming kainan. Meron naman kaming kusina at batalan, ngunit nasa gawing labas yun ng bahay kubo. At pagkapasok mo sa bahay kubo na yun, ay may makikita kang isang nakasabit na barong Tagalog. Pinakaiingatan yun nila lolo at lola. Dahil ang barong Tagalog na yun ay sa aking ama. Bantog ang aking ama sa aming baryo. Dahil isa siya sa mga lumaban nung panahon ng giyera. At dahil ang barong na yan, ay yun lamang ang bagay na nagpapaalala kina lolo at lola patungkol kay tatay. Kaya talaga namang pinagpipitagan nila yun at inaalagaan. Mistula itong tropeyo na pinapamalas nila lolo sa lahat ng bibisita sa aming kubo. Ngunit sa kasawi ang palad, ay nasawi si tatay nung panahon ng giyera. Ayon sa kwento nila lolo at lola, nung matatapos na ang giyera, ay isa si tatay sa mga pinuntiryan ng mga kalabang Hapon at hinanap hanggang sa kabundukan at hanggang matapos ang giyera ay hindi na nakabalik pa si tatay. 15 taong gulang na ako ngayon. At 15 taon na rin wala sila tatay at nanay. Ngunit tila sariwa pa sa alaala nila lolo at lola ang mga pangyayari. Ang aking ina naman daw ay pinatay daw ng mga Hapon. Kakasilang ko pa lamang nun. At nung hinahanap na ng mga Hapon si tatay, ay hindi nila ito matagpuan.
Kaya ang aking ina ang pumalit sa katayuan ng aking ama at siya ang pinagbalingan ng mga Hapon. May bali-balita na may nakitang mga pinatay ang mga Hapon sa isang lugar sa amin at hinukaya ng malalim sa kanilagyan ng malaking bato. At ayon sa usap-usapan na yun, ay isa si nanay sa mga biktima na nakasama ron. Nang matapos ang giyera, ay nanumbalik ang mga tao sa kanilang gawi. Subalit, hindi na sa amin. Dahil hindi na nakabalik ang aking mga magulang. Wala akong pagkakakilanlan ng aking mga magulang. Maliban lamang sa kanilang mga pangalan. Hindi ko maalala ang kanilang mga muka. Kung ano ba yung kanilang itsura o yung kanilang kilos. At maging ang boses ng mga ito ay tila blankong memorya sa aking isipan. Nag-iisang anak lamang ako ng aking mga magulang. At ang mga lolo at lola ko, sila na yung tumayo kong magulang simula nang matapos yung giyera. Merong kapatid si tatay. Siya si Tio Orlan. Pero malayo ang loob nito sa akin. Hindi man niya sabihin, ngunit nakikita ako sa kilos niya. Ngunit mabait naman nito sa akin. Yun nga lamang, napapansin kong iwas siyang makipag-usap sa akin, lalo na tungkol sa aking mga magulang. At isa pa, tuwing nagkukwento sila lolo at lola tungkol kay tatay, ay parang umiiwas si Tio. Hindi ko alam kung ano ang kanilang dahilan, subalit tuwing naaabutan niya na nagkukwento tungkol sa aking ama, sina lolo at lola, ay tila nag-iiba ang timpla nito. Pagkasapit ko ng 15 taong gulang, ay lagi akong sinasabihin nila lolo at lola na kamukhang kamukha ko daw ang aking ama. Pati sa hubog ng katawan, sa tindig, ay parang pinagbiyak na bunga raw kami, sabi nila lolo. At nang muli kong pinakwento si lolo tungkol sa aking ama, sa kalagitnaan ng kwento ay napatigil na si lolo. Hindi na itinuloy ang kwento, na kagaya rin ng mga nakaraang kwento niya, palagi niyang hindi tinutuloy. Isang araw ay tinitingnan kong maigi ang barong Tagalog na yun ni tatay. Dahil na rin siguro sa kakulangan ko sa maayos na damit, ay naisip ko kung iyon kaya ay aking isukat. Dahil sa palagay ko, sa hubog ng aking katawan, tingin ko kasya yun sa akin. Palagi ko naman yung nakikita, ngunit sa hindi ko malaman na dahilan, kung anong pumasok sa aking isipan. Kaya mas nanaig sa akin na isukat ang barong Tagalog na yun. Pagkakuha ko, ay may mga agiw-agiw pa ang hangir nito. Manilaw-nilaw na yung barong Tagalog. Ngunit kitang-kita pa rin na maganda ang pagkakaborda na nasa harapan nito. Kaya pagkakuha ko, ay kaagad ko itong sinukat. Pagkasuot ko ay saktong-sakto to sa akin. Nang bigla akong nakarinig ng may nagsalita. Apo, ba't mo isinuot yan? Tanong ni lolo na may halong pag-aalala.
Lo, sinukat ko lang po. Sagot ko naman. Pinagbabawalan ako nila lolo at lola na galawin ang barong Tagalog na yun. Huwag ko daw isusukat. Ngunit nariyan lang daw yan upang alaala ng aking ama. Kaya kaagad-agad hinubad ko ito at muling ibinalik kung saan ito nakalagay kanina. Ngunit nananatiling nakatingin lang si lolo sa akin na may pag-aalala sa mukha nito. Nang malaman ni lola na isinukat ko ang barong ni tatay, ay napaakap na lang ito sa akin. Maya-maya pa ay nagsalita si lola. Yaan mo na. Ngunit wag mo nang uulitin yun, apo, ha? Sabi sa akin ni lola. Kinagabihan, mga pasado 8:00 na nun, at patulog na dapat ako. Sila lolo ay tulog na nung mga oras na yun. Samantalang ako ay hindi man lamang dalawin ng antok. Habang nakahiga sa sahig na kawayan, ay pabaling-baling ako. Paikot-ikot. Hindi mapakali. Na parang nababalisa. Sinubukan kong magtalokbong ng kumot, ngunit baliwala pa rin. Nang makaramdam na lamang ako ng malamig na simoy ng hangin. Kaya natuwa naman ako. Dahil lumamig pa lalo ang malamig na simoy ng hangin sa amin. Kaya naisip ko na baka doon ay makatulog na ako. Nagpatuloy ang malamig na hangin na yun. Nang ilang sandali pa, ay lumakas ang hihip ng hangin na animoy may bagyo o buhawi. Kaya bigla na lamang namulagat ang aking mga mata. Dahil imbis na antok, ay nakaramdam ako ng konting kaba. Maya-maya pa, ay biglang tumigil na din ang hangin at unti-unting humupa. Ngunit kasunod naman nun, ay nakabibinging katahimikan na kahit kuliglig sa paligid ay wala kang maririnig. Napakatahimik. Ultimo hilik nila lolo at lola ay biglang nawala. Nang bigla akong may narinig. Andoy. Andoy. Nakaramdam ako ng unti-unting pagtaas ng aking mga balahibo. May tumatawag sa aking pangalan. Mahina lamang ang boses na yun. Ngunit rinig na rinig ko ito na parang ibinubulong sa akin. Pilit ko itong binaliwala. Pilit kong pinaglabanan yun. Andoy. Andoy. Narinig ko na naman ang mahinang boses na yun. Napakapit na ako sa aking kumot. Ngunit pilit ko pa ding pinaglalabanan. Nang maya-maya pa, muli itong nagsalita. Andoy. Andoy. Anak. Bigla na lamang akong binalutan ng takot ang buo kong katawan. Hindi ko malaman kung iiyak ba ako o tatakbo sa aking narinig. Nang matagpuan ko na lamang ang sarili ko na yinuyugyug ni lolo. Apo,
Gising ka! Gumising ka! Pagkamulat ng aking mga mata, ay nabungaran ko sila lolo at lola. Nananaginip pala ako. Pagkagising ko ay kaagad kong ikinuwento yun kina lolo, yung napanaginipan ko. Sino kaya yun, Lo? Yung tatay ko kaya yun? Tanong ko. Biglang napaisip ng malalim si lolo. Hindi ito umiimik. At nagkatinginan lang sila ni lola. At maging si lola ay wala ding binanggit na kahit ano. Sumunod na gabi ay hindi na naman ako makatulog. Pabaling-baling muli ako sa aking higaan. Babaling sa kaliwa. Maya-maya ibabaling sa kanan. Hindi mapakali. Hindi makatulog. Mahimbing na ang pagkakatulog nun nila lolo at lola. Ngunit ako'y gising na gising pa rin. Kaya napatingin na lamang ako sa atip ng aming kubo habang nakahiga. Nagpapaantok. Nang bigla na namang umalingaw-ngaw ang nakakabinging katahimikan. Napakatahimik. Kahit ihip ng hangin sa mga dahon ng punong mangga ay wala kang maririnig. Sa puntong iyon ay bahagya na akong napapapikit. Nang makarinig na naman ako ng boses. Andoy. Andoy. Narinig ko na naman yung boses na narinig ko kagabi. Pabulong muli ito. Ngunit parang ako lamang nakakarinig. Anak. Ako ito. Ang sabi pa ng boses, kaya nangalisag ang aking balahibo. Tila ay nakikipag-usap lamang ito sa aking isipan. Lumabas ka. Pagkadinig ko nun, ay hindi ko malaman kung babangon ba ako sa pagkakahiga o magtatalokbong na lamang ng kumot dahil sa takot. Ngunit nanaig ang boses na para sa akin ay boses yun ng aking ama. Dahan-dahan akong tumayo at naglakad palabas ng bahay. Nang ako ay nasa labas na, ay nakarinig ako ng tumatawag sa akin. Parang bigla akong nagising. Boses nila lolo yun at ni lola na parang alalang-alala. Pagkalingon ko ay hindi ko na namalayan na nasa parting kawayanan na pala ako. Nasa dulo na ako ng aming bakod. At hindi ko malaman kung paano ako napunta rito. Humahangos na lumapit sa akin si lolo at alalang-alala ito. Anong ginagawa mo dito? Bakit 10 oras na ng gabi naririto ka? Alalang-alalang tanong ni lolo. Lo, hindi ko din alam. Ang alam ko lang naririnig kong muli yung boses na tinatawag akong anak. Sabi lumabas daw ako. Sabi ko. Ang alam ko kakalabas ko pa lamang ng pinto. Ngunit hindi ko alam kung paano ako napunta rito sa kawayanan. Nang sandaling yun ay napaakap sa akin si lola ng mariin. At kaagad-agad
ay bumalik na kami sa aming kubo. Maya-maya ay nagpunta na rin si Tio Orlan sa aming kubo. Anong nangyayari, tay? Bakit? Sa oras ng gabi, nasa labas kayo. Tanong ni Tio Orlan. At inilahad ni Lolo ang nangyari. Pati na rin ang napanaginipan ko. Andoy, isinuot mo ba yung barong? Marahang tanong sa akin ni Tio Orlan. Opo, Tio. Sinuot ko. Pero sandali lang naman. Sagot ko naman. Pagkasagot ko nun ay napatingin na lamang sa malayo si Tio Orlan. At tila nagkatinginan na lamang silang tatlo nila Lolo. Nawari sila lamang ang nagkakaunawaan. Maya-maya pa'y nagsalitang muli si Lolo. Panahon na siguro, Apo, para malaman mo ang katotohanan, sabi ni Lolo. Napatingin na lamang ako kay Lolo sa ganung tagpo. Nung nagkaroon ng gera at sinakop ang bayan natin ng mga Hapon, ay isa ang iyong ama sa nagboluntaryo na lumaban sa mga mananakop. Ngunit sadyang malakas at madami ang kanilang puwersa. Nang malaman ng mga Hapon na isa ang ama mo sa lumalaban sa kanila, ay wala na itong habas na inatake ang aming tirahan. Sanggol ka pa lamang nun. At ang iyong ina ang humarang sa mga Hapon upang makatakas kami. Dala-dala ka ng iyong lola. Lahat ng nahuli ng mga Hapon nung araw na yun ay kanilang pinaslang. Babae, lalaki, matanda o bata, maging sanggol, ay walang pinalagpas. Nagtago kami sa gubat. At sa takot na baka pati ikaw ay makuha, ay iniwasan naming maglikha ng kahit anumang ingay habang nasa gubat ng mga panahon na yun. Ngunit sa kabila ng pagtatago namin, ay tila'y may nakasunod na mga Hapon sa aming pinagtataguan. At nang mapansin nila na may mga nagtatago sa gubat, ay nagtawag pa ito ng mga kasamahan niya pang mga Hapon. Nagsisisigaw ito. Kasabay nun ang pag-iyak mo, Apo. Yan, napatakbo na kami. Tinutugis kami ng Hapon na yun. Nang walang ano-ano ay biglang may dumumog sa mga Hapon. Galing ito sa itas ng puno. Napakabilis ng kilos ng mga to. Kasunod nun ay nakarinig na lamang kami ng sunod-sunod na putok ng baril mula sa mga Hapon. Kaya walang ano-ano ay napadapa kami sa putikan para lamang makaiwas sa ligaw na bala. Ngunit kasabay nun ay ang pag-alingaw-ngaw ng iyak at panaghoy ng mga sundalong Hapon. Sa tigaw ng mga ito, tila'y humihingi ang mga to ng tulong. Humihingi ng saklolo. Sunod-sunod pa din ang papatok ng mga baril ng mga to. Ngunit, nung mga sandaling yun, ay wala na yung tumutugi sa amin. Tila palayo na ang takbo ng mga to. Dahil sa mga yabag na naririnig namin, ay palayo na mula sa aming pwesto. Sunod-sunod ang sigaw ng mga Hapon.
na wari ay nakaramdam ng matinding takot. Nang maya-maya pa, ay nakakita ako ng isang nilalang. Nakahubad ito. Ngunit nagtataglay ito ng mapupula at nandilisik na mga mata. Mga kuko na mahahaba at matatalas. Ngunit punong-puno ng dugo. Tumingin lang ito ng saglit sa amin. At lalo na sa'yo, Apo. Habang dala-dala ka ni Lola. Nakatingin ito sa'yo. At sa sandaling yun, ay tila nag-iba ang aura ng nilalang na to. Parang bigla ko siyang namukaan. Nakilala ko yung tindig at hubog ng mukha nito. Siya si Tomas. Siya ang iyong ama. Hindi ako makapaniwala sa aking nakita. Kaagad-agad, umalis din ang nilalang na yun. Napakabilis ng kilos niya ito. At tumungo ito sa ating baryo, kung saan nasasakop na ito ng mga Hapon. Nang ako'y medyo nahimasmasan, ay doon ko lamang napansin na hindi lamang pala ako nakakita nun. Maging ang lola mo at pati si Orlan, silang saksi sa aking mga nakita. Nung gabing ding yun, sumugod ang grupo na kinabibilangan ng iyong ama sa mga Hapon. Maraming nagbuwis ng buhay. Ngunit napaalis nila sa ating baryo yung mga mananakop. Kaya ganun na lamang ang pasasalamat ng mga taga-baryo natin sa iyong ama, sa buo ng kanyang mga kasamahan. Ngunit simula nun, ay hindi na namin nakita ang iyong ama. Tanging labi na lamang ng iyong ina ang aming nakita kinaumagahan. Ang barong Tagalog na yan ay isa sa pinakaiingatan niyang damit. Dahil yan yung kanyang ginamit nung nagsanta Cruzan. Mahalaga sa kanya yan. Dahil sa Santa Cruzan na yun, dun niya nakilala ang iyong ina. Patawarin mo kami, Apo, kung inilihim namin sa iyo ang naging pagkatao ng iyong ama. Sa paglalahad na yun ni Lolo, ay halos hindi ako makapaniwala sa mga impormasyon na sinabi ni Lolo at nila Tiyo sa akin. Marami akong katanungan. Ngunit sa kabila nun, ay wala akong galit na nararamdaman. Medyo nabigla lang siguro ako sa aking nalaman, ngunit kahit katiting na galit o sama ng loob, ay wala akong taglay. Kay Lolo, kay Tio Orlan, kay Lola, at lalo sa aking ama. Kinagabihan, ay hindi na naman ako makatulog. Muli ay pabaling-baling ako sa aking higaan. Balisa. Marahil ay dahil sa sinabi nila Lolo sa akin kanina. Nang maya-maya pa, ay muli na namang naulit yung nakaraang gabi. Umangin ng malakas. Rinig na rinig ko ang paggalaw ng mga dahon at sanga ng punong mangga. Nang bigla-bigla na lamang tumahimik ang lahat. At kasunod nun ay may nagsalita na naman.
Andoy. Andoy. Hindi ko malaman kung gising pa ako ng mga oras na yun o nananaginip. Muli na naman itong tinawag ang aking pangalan. Anak, lumabas ka. At tila sunod-sunuran ako sa boses na yun. Natagpuan ko na lamang ang aking sarili na nasa labas ng aming kubo at nasa bandang kawayanan ng aming bakuran. Nang ilang saglit pa, ay may naaninagan ako sa liwanag ng buwan. Isang nilalang, ngunit tila ay nakahubad ito. Parang nakatingin lamang sa akin. Nagtataglay ito ng mapupulang mga mata. Ngunit unti-unting nagbago ang wangis nito. Parang nagpalit ito ng anyo at nagmukha itong tao. Natagpuan ko na lamang ang sarili ko nakatitig sa mukha nito. Kamukhang kamukha siya ni Lolo. At sa hindi ko inaasahan, ay napaluha ako. At sa bugso ng aking damdamin, ay napaakap ako dito. At sa puntong yun ay hindi ko na namamalayan ng labis na akong tumatangis. Sinapo nito ang aking ulo habang nakaakap ang isa nitong kamay. Maya-maya pa'y biglang nagdatingan sila lolo't lola. At nang makita kami ng aking ama, ay napatigil sa lolo. Dala-dala nila lolo ang barong Tagalog ni tatay. Iniabot ni lolo ang barong kay tatay. At bahagyang napangiti dito si tatay. Tomas, kamusta ka na anak? Tugon ni nanay sa aking ama. Kailangan kong magsakripisyo, nay. Para sa atin din to. Pero lagi akong nakasubaybay sa inyo. Sabi naman ng aking ama, kailangan ko nang umalis. Magpapakabait ka, anak. Ang pilin sa akin ni tatay. Matapos yun ay tila umatras ito sa madilim na parte ng kawayanan. At nakaramdam na lang kami ng kaluskos ng tila mula sa isang hayop. At sa ganung paraan ay biglang nawala sa kadiliman ng mga kakahuyan si tatay. Matapos yun ay hindi ko mapigilan ang mag-iiyak. Ngunit dahil sa tuwa na nakita ko ang aking ama. Matapos yun ay bumalik na kami sa aming kubo nila lolo't lola. Simula nun ay bihira na magparamdam si tatay sa amin. Ngunit nag-iba ang paghanga ko sa aking ama. Lalo na tuwing nakikita ko ang kanyang barong Tagalog. Napakahiwaga ng ating mundong ginagalawan. Napakaraming bagay ang mahirap ipaliwanag. Pero nagaganap. Hanggang dito na lamang po. Salamat po sa pakikinig. Magandang araw po. Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel. Sa lahat po ng ating mga subscribers. Sa lahat po ng ating mga listeners. Mga silent listeners po natin. Mga OFW listeners po natin mula po sa iba't ibang panig ng mundo. Maraming salamat po. At sa mga nagbahagi po ng ating kwento, maraming salamat po.
Kasama na rin po ang mga manunulat na tumutulong po sa ating channel. Nais ko lamang din pong shout out happy birthday kay Caleb on his 8th birthday on January 29. More birthdays to come, more blessings and good health. Happy birthday po. Ang shoutout mong ito ay mula po kay Boss Ron Pilapil. Shoutout po sa iyo, boss, and happy birthday po ulit, Caleb. Happy 8th birthday. Shoutout sa iyo. Happy birthday din po kay Ma'am Imelda Pascua on January 27. Ma'am, happy birthday po. More birthdays to come, more blessings and good health. Shoutout po sa inyo, ma'am. Shoutout din po sa Lucky Kids Game Farm from Feeder Road 1, Northgate, Santo Tomas, Davao. Shoutout po sa inyo, boss. Shoutout din po kay Ariando Tamor, kay Boss Christian Ed, at kay Boss Ferdinand Tamor, dyan po sa may Las Piñas. Shoutout po sa inyo. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Chris. Shoutout po. Shoutout din po sa Marcos family, dyan po sa may Antipolo. Shoutout po sa inyo. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Fernando. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ma'am Annie Viloria, kay Boss Baby Langka. Shoutout po sa inyo. At kay Ma'am Annabel Apruebo. Shoutout po sa inyo dyan. Shoutout din po sa King Solomon Game Farm dyan po sa may Tawid, Maasin City, Southern Leyte. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ma'am Rosie de Mesa. Ma'am, shoutout po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Bulag na Anghel. Boss, shoutout po sa iyo. Salamat po sa pakikinig. Shoutout din po kay Boss Benji Cayetano. Boss, shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Annie Viloria. Shoutout po sa inyo. Kay Ma'am Annabel Apruebo, shoutout po. Kay Boss Baby Langka, shoutout po sa inyo. Shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Feli Raimundo Rivera. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Real Mix Vlogs. May time po kayo, bisita na po ang channel po ni Boss Real Mix Vlogs. Shoutout po sa iyo, boss. Shoutout din po kay Ma'am Julie Ruel, kay Ma'am Raquel Punsalang, Ma'am Milania Ruel. Shoutout po sa inyo. Sa family niyo po, shoutout po. Boss Loreto Ihaan Jr., shoutout po. Sir Ron Pilapil, dyan po sa Kentucky, shoutout sa iyo. Boss Liay Estoque, shoutout. Boss Edison Velasco, shoutout. Boss Rodney TV, may time po kayo, bisita na po channel po ni Boss Rodney TV. Vlog siya po sa mountain bike. Shoutout din po kay Boss Red Rosal. Nag-livestream po si Boss Red every Wednesdays, Fridays, and Sundays. May time po kayo, bisita na po sa channel niya. Boss Lady B, 73 dyan po sa Texas, shoutout po. Boss Ed Uy, shoutout po. Boss Dimples Yumi, boss, shoutout sa iyo, boss. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Ivy Standian, shoutout po. Boss Rochelle Abillar, may time po kayo, bisita ng channel po. Rochelle Abillar po. Ma'am Melanie Passion, shoutout. Ma'am Milagrosa Look, shoutout. Boss Nonoyski, shoutout sa iyo, boss. At yung BFF pala ni Ma'am Jane, si Boss Hershey, shoutout sa iyo. Boss Miles, shoutout po. Boss Lord Olaiwa, shoutout po. Boss Rexy Ann, shoutout po. Boss Jesse Joshua Castillo, shoutout po. Ma'am Maya Flores, shoutout po. Boss Queenie, shoutout po. Boss Alberto Liano, shoutout po. Ma'am Michelle Cedron, shoutout po. Ma'am Susan De Los Santos, shoutout po. Boss Ron and Ma'am Lenny Fish, shoutout po sa inyo. Sir Reynaldo Silong, shoutout po. Ma'am Charlene Gumansing, shoutout po. Boss Psychic Scorpio, shoutout po. Ma'am Marianita FL, shoutout po. Boss James Channel, may time po kayo, bisita na po channel po ni Boss James. Ma'am Maribel Salcedo, shoutout po. Boss Vinci Maya, boss, shoutout po. Boss Leonardo Manalo, shoutout po. Boss Yumi Cotton TV, shoutout sa iyo, boss. May type po kayo, bisita lang sa channel. Yumi Cotton TV. Boss Yoreski Escalona, shoutout sa iyo, boss. Boss Jopay Bertuto, boss, shoutout sa iyo. Ate Peng, shoutout po. Ma'am Elaine Almera, shoutout po. Boss Supremo Proxky, dyan po sa Cavite, shoutout sa iyo, boss. Ang Bless na Baka, shoutout po. Ma'am Christy Han, dyan po sa Hamburg, shoutout po. Kaya, Sir Alex of Southern Mindanao Creepy Experience, shoutout sa iyo, sir. Boss Jimmy Pandong, shoutout po.
Kay Tata Estong Nestor Bauyon, dyan po sa London, shoutout po. Ma'am Mary Asilar, shoutout po, dyan dito po sa UK. Boss Edward Malilin, boss, shoutout po. Boss Raymond Glover, shoutout sa iyo, boss. Ma'am Eliza Miguel, shoutout po. Shoutout po kay Boss Ricky Gonzalez, kay Boss Bobby, kay Ma'am Milagros Gonzalez, kay Sir Romeo, shoutout po sa inyo. Boss Sai 1986 vlog, may time po kayo bisita ng channel, Sai 1986 vlog. Boss Young's Life, shoutout. Boss Russell Ferreira, shoutout. Boss Mslack, shoutout. Miss Jabel, shoutout po. Boss Choji D, shoutout. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Selena Rawato, shoutout po. Boss Francis Maula, shoutout po. Boss Stacy Vlog, dyan po sa Spain, shoutout po. Boss Mary Tales, may time po kayo bisita ng channel po ni Boss Mary Tales. Ma'am Reyna Bo, shoutout po. Boss Kamandag Pigeon TV, mahilig po kayo sa kalapati, bisita po sa channel po ni Boss Kamandag Pigeon TV. Ganun po kay Boss Titan Love TV. Boss DJ and George, mahilig po kayo sa bedtime stories, bisita lang po sa channel po nila. Boss Horseshoe TV, mga vlogs po nila sa Japan, bisita lang po sa channel. Boss J Palo, shoutout. Boss Pedro Tampo, shoutout po. Ma'am Maria Lizel Barro, shoutout. Ma'am Aubrey Delgado, shoutout sa iyo, ma'am. Sa family po, sa husband niyo po. Boss Camilo Aroy, boss, shoutout sa iyo dyan, sa mga taga Southern Leyte. Boss Nico, shoutout sa iyo, boss. Boss Ron Misa, shoutout po. Ma'am Erica Tihano, shoutout po. Boss Angie Tatifuco, shoutout po. Ma'am Ana Sato, shoutout po. Ma'am Eli Cono, shoutout po. Boss Freyas Roll, shoutout sa iyo, boss. Boss Resi Madrid, shoutout po. Lutong Bahay ni Ming, shoutout po. Boss Wences 666, shoutout po. Boss John Reynolds Zakati, boss, shoutout po. Kay Ma'am Lea Velasquez, shoutout po. Kay Ma'am Shirley Carillo, shoutout po. Sa mga hindi po nabanggit, pasensya po, bawi po ako next time. So, naibigan po ninyo ang ating kwento. Pakihit lang po, like mo at pati din po sa Pakiclick na rin po ang notification bell para updated po tayo sa ating mga kwento. Kung may nais po kayong sabihin, pakiiwan lang po sa ating comment section. Maraming salamat.